kung papasok ako sa ordinaryong trabaho, hindi sasapat sa atin. Ito yung trabaho na alam kong mas malaki yung kita. Ito yung alam kong trabaho na malaki yung kikitain ko at alam ko dito ko kayo mabubuhay. Alam ko po maraming pamamaraan. Hindi po siya malinis na pamamaraan. Pero sabi ko, no choice na po talaga. Ilang taon ka na, Carmela? 24 po. 24. Ilan na anak mo? Maglilima na po. Buntis po. Panglima yung nasa tiyan. Ilang buwan na to? 7 months po. Ano bang trabaho mo dati? Sa bar po. Ah, sa bar? Opo. Tutusin po, 11 years old. Nagkaroon po ako ng ka-live-in partner. Sumama po ako sa kanya sa Bicol. Ilang buwan din po ako sa Bicol. Muntik akong i-rape ng kuya mo. Tapos di po sila niniwala sa akin. Gumagawa daw po ako ng kwento. So, ayan mga kababayan, mga kabarangay, no? Magandang hapon pong muli sa atin lahat. Sa ating paglalakbay, sa ating pagbabiyahe, ay nakilala po tayo ng isang nanay na followers daw ni Daddy Frankie. At nagkataon po na kami nandyan sa labas nakipag-usap sa amin si nanay at gusto niyang ipakausap ang kanyang anak. So mga kababayan, masasabi ko nga po talaga na sa trabaho ng Team Daddy Frankie ay wala po tayong hinihindian. Basta lumapit sila sa atin, ay atin silang pagbibigyan. Lalong-lalo na't si nanay ay nakilala niya si Daddy Frankie. So sa makatwid, si nanay ay isa sa ating sunod sa ating programa. Nay, magandang hapon. Ano pangalan niyo po? Ruby po. Ilang taon na po kayo? 44 po. 44. Kumusta po ang buhay? Ito po, mahirap. Asawa niyo po? Patay na po. Kamamatay lang po nung August. Last August lang. Opo. Ilang taon na po kayo? 44 na po ako ngayon. Ilan po ang anak niyo? 6 po. Nabanggit mo sa akin, Nay, gusto mo ipakausap yung anak mo sa akin. Opo. Bakit po? Dahilan po na nakapag-asawa po siya ng maaga, tapos nagkasunod-sunod yung mga anak. Tapos ira po kami sa buhay. Yung asawa lang po niya yung nagtatrabaho. Tapos kami po wala, kalalabas lang ng anak ko sa ospital. Bakit bakit kayo, kalalabas nung anak anak nyo? Hindi po, yung anak ko po, yung kapatid niya po. Yung kapatid niya, Opo. kalalabas na ospital. Bakit Opo. po? Anong sakit? Anong Bumaba po yung platelet niya at potassium. Ilan taon ba yung anak nyo na ospital? 13 po. Bata pa. Opo. Sa ngayon, Nay, anong hanap buhay nyo po? Wala po. Na-stop po ako. Nagtitinda lang po ako dyan sa taas ng tusok-tusok. Pinagkakasya ko po yung kita kong 300 a day sa mga nag-aaral ko, pagkain namin. Ilan anak nyo, sorry? 6 po. 6. Opo. So, yung anak nyong inilalapit nyo sa akin, ilan taon? Magbe-24 na po. Okay. So, dito po bahay nyo, Nay. Opo. Ba't umiiyak na si nanay? Wala pang napag-usapan. Ano ko lang po yung buhay namin. Bakit? Gano'n kahirap. Ito na naman tayo. Sige, Nay, ha? Opo. Bago ka umiyak, kausapin ko muna yung... Dapat ang nilapit mo, ikaw na lang. Bakit yung anak mo Para isa lang naman po kami sa tirahan. Ay, isa lang kayo. Opo. Dito lang kayo Opo. nakatira. Sige, Nay, pasok tayo. Tawagin mo yung anak mo. Mga kababayan, mas umiiyak na si nanay, mga kababayan. Ay, magandang hapon. Sige po, saan tayo pwede mag-usap? Dito po. Ay, buntis. Buntis ka. Ito po yung sinundan ng... Sige. Okay lang dito? Ay. Upo ka, Nay. Relax lang po kayo, ha? Hindi ka naman high blood, Nay. Ano pangalan mo? Carmela po. Ha? Carmela. Carmela, anak mo yan. Ilang taon ka na, Carmela? 24 po. 24. Ilan na anak mo? Maglilima na po. Buntis po. Panglima yung nasa tiyan. Ilang buwan na to? 7 months po. 7 months. Tapos ilang buwan na yun nasa tiyan? 6 months po.
Paano nangyari yun? 7 months, tapos 6 months. Nagdiretso po yung, hindi po talaga ako nag-mens. Nagdiretso po siya. Ay, hindi ka na nagregla, nasundan agad. Opo. Okay. Okay lang idikit ko tong mic sa'yo para... Ayan. Sorry ha. Opo. Okay lang yung Nay, okay lang pakuha yung yung baby para... Tara po. Uloy. Ayan. 7 months, no? Oh, naglungad pa. Ano pangalan mo? Carmela po. Carmela. Maganda ka, no? Kumusta ang buhay-buhay nyo dito? Medyo mahirap po. Ilang taon ka? Magto-24 po. 24. Paulit-ulit ako, pasensya ka na. Okay lang po. Pagod kasi kami mga kababayan, layo ng biyahe namin. Tapos sakto na huminto kami dyan at nakilala kami ni nanay. At eto, nandito na. Carmela, Nga po. 24 years old. Kumusta naman ikaw? Medyo hindi rin po okay. Bakit mo Dahil- nasabing medyo hindi okay? Dahil sa hirap po ng buhay. Sa sitwasyon po namin. Ano ba ang trabaho mo? Ngayon po wala. Pero dati, Asawa mo? construction worker po. Nasaan yung asawa mo? Nasa Kapas po, nag-construction. Nagko-construct. Opo. Kahit na construction yan, basta masipag, Opo. makakaraos din. Pero maipapayo ko sa'yo, dapat hindi ganun kasunod-sunod. Opo. Anak, kasi isipin mo, 7 months yung baby, tapos yung nasa tiyan mo, 6 months, talagang dikit-dikit. Opo. Tapos bata ka pa, sabi mo, 5 na yung anak mo, Opo. 5 to. O, di ba? Mas lalong mahihirapan. Ano bang trabaho mo dati? Sa bar po. Sa bar. Opo. Nagtatrabaho ka sa bar, pero buntis ka, tapos may baby na 7 months. Paano nangyari? Dati po, year 2019. Anong 2019 pa? Opo. Ngayon hindi na. Opo. Nag-stop ka na. Opo. Kasi po buntis. Tapos, yung mga anak ko po walang mag-aalaga. Tapos si mama, tinulungan ko po dito sa bahay. Kasi kamamatay lang po ni Papa nung August. Ilang taon na yung panganay mong anak? Mag 8 years old po. 8 years old. Opo. Ilang taon ka nung nagkaroon ng first baby? 15 po. Magsi-16. Running 16. Opo. Underage pa, pag Opo. 15. Paano ka nagkaasawa ka, 15? Hindi Sige, po. okay. Okay lang ba? Ikwento mo sa akin yung buhay mo? Opo. Saan nagsimula at paano nagsimula ang buhay mo? Bakit mo nasabing hindi okay? Kasi bata ka pa eh. Tutusin po, 11 years old. Nagkaroon po ako ng ka-live-in partner. Sumama po ako sa kanya sa Bicol. Ilang buwan din po ako sa Bicol. Tapos, hindi rin po maayos yung pagsasama namin. Dahil po... Ma-interrupt lang kita. 11 years old, Opo. nakipag-live-in ka na, Opo. bakit mo nagawa yun? Ano po, katigasan ng ulo. Hindi po ako nakikinig kila mama at papa. Pinaaral po ako noon ni papa, pero hindi po talaga. Talagang inuna ko po yung... Parang lukso po ng pag-ibig ganun. Yun po yung inuna ko po. Lokso na. Damdamin po. Okay. Akala ko po kasi, pag pumasok ka sa ganun, yung okay na. Kaso hindi po pala, mali. Pagdating ko po ng Bicol, nakilala ko po siya. Nung una po, okay yung trato nila sa akin. Tapos nung kinalaunan po, may naisabi po ako doon sa side niya na nangyari sa akin at saka sa kuya niya, na may ginawa sa akin yung kuya niya. Sabi ko na muntik akong i-rape ng kuya mo. Tapos di po sila niniwala sa akin. Gumagawa daw po ako ng kwento. Hanggang sa nasaktan po ako nung kalibin ko. Tapos tumawag po ako kay mama, nanghihingi po ako ng tulong. Sabi ko, gusto ko na pong umuwi. Yung kalibin ko po, ayaw niya akong pauwiin. Tapos, nung pong next day po, tumawag po ulit kay mama, nanghingi na po sila ng tulong sa barangay. Tapos, doon pa lang po niya, ako umuwi ako dito sa amin po. So, nagkaroon kay anak noon? Hindi po. Okay. So, pagbalik mo dito, ilang taon ka? Ano lang po, ilang months lang po ako doon. Ilang months lang? Opo, ilang Tapos months. umuwi 5 ka months rin. lang po ako doon. And then, after that, kailan nagsimula na magkaroon ka ng anak? Bakit pang-5 na ngayon?
15 years old po. Barkada rin po. Dala rin po ng barkada. Talagang hindi po talaga ako nakikinig sa magulang ko. Matigas ulo ko. Nag-aaral po ako ng high school. Tapos nakapag-stop po ako. Kasi napasama ako sa barkada ko na para bang na-enjoy po ako, nakatikim ako ng alak, nakatikim ako ng sigarilyo. Tapos natikman ko yung hindi ako muuwi ng bahay, parang masaya ako sa barkada. Parang mas pinili ko po yung barkada kaysa sa pamilya. Halos napaluwa ko na nga po si mama. Napaluhod ko po siya. Dahil gusto po kong pauwiin ni mama ng bahay. Ayoko po sumama. Tapos hanggang sa nag-ano na po si mama. Nag-ano na po siya yung nagmamakawa na tara na, uwi na tayo. Ang sagot ko po sa kanya, hindi. Mas gusto ko dito. Hindi ako masaya sa inyo. Bakit mo nasabing hindi ka masaya? Siguro po, nasabi ko yun na hindi ako masaya. Kasi yung feeling na pinapagalitan ka nila, akala mo lahat na sinasabi nila sa'yo mali. Yung pagbabawal nila mali, pero hindi po pala. Sa tingin mo, yung mga sinasabi nila mali sa'yo, po sa lahat. tingin mo mali. Opo. Kumbaga, ako po yung tama. Para sa akin, tama ako. Ito yung gusto kong gawin, kailangan ito yung gagawin ko. Kaya po hindi ko sila sinusunod nun. Tapos nakapag-asawa po ako ulit. Yung naging asawa ko po, nambubugbog din. At saka tamad sa trabaho. Yun doon sa una mong anak. Opo. Alas po, mag-away po kami dito sa bahay. Inaano po kami ni mama, tsaka ni papa, inaawat po kami. Wala rin po siyang respeto sa magulang ko. Tapos sa trabaho po, tamad siya. Ang ginawa ko po, ako ang nagtrabaho. Nagtrabaho po ako ng umbrella girl. Ano yung umbrella? Sa golf po yun, no? Oo, hindi. Doon po ako nagtrabaho. Siya po, dito lang sa bahay, nambubugbog. Pag uwi ko na nga bahay, pagseselosan niya yung ganyan-ganyan. Bakit ganito yung ginagawa mo? No choice po kailangan kong gawin yun. Bakit? Ano bang trabaho sa umbrella girl? Di ba? Opo. Pero ang iba po kasi, kumbaga may ginagawa sila na ibang service, ganun. Pag umbrella girl? Opo. Paanong trabaho ang ibang sinasabi mo? Yung nagpapalabas po sa guest. Ganun po. Tapos, nakipaghiwalay din po ako dun sa asawa kong yun. Tapos, nakapag-asawa po ako ulit ng driver. Ay, dalawa na asawa mo? Opo, nakipaghiwalay po ako. Tapos, nakapag-asawa po ako ulit. Ay, ang dami mong asawa. Opo. Bali, ilan na napangasawa mo na? Bali, pang-apat po yung ngayon. Pang-apat yung nasa tiyan. Opo. Yan po, papaputo ng ito, tsaka yung baby ko po, tsaka yung isa ko pa pong anak na lalaki. So yung kinakasama mo ngayon, Tatlo. yun ay pang-apat. Opo. So tatlo yung anak nyo, pangatlo Opo. ito. Okay. Opo. Sana maging kayo na ang forever. Sana nga po, pinapanalangin ko rin po yun. Hindi. Oo, syempre, panalangin, pero nasa iyo yun eh. Kasi nakita ko na yung kwento. Parang nakukuha ko na yung kwento ng buhay mo na doon sa una, kaya kayo naghiwalay kasi nagsiselos siya. Opo, seloso po. Dahil sa trabaho mo. Opo. Di ba? Tsaka nananakit po, tas tamad sa trabaho. Mama's boy pa po siya, kumbaga. Okay, sige. Tuloy mo yung kwento mo. Tapos nakapagtrabaho po ako sa bar, sa walking street. Nagtatrabaho ka sa walking Opo, street? Dati po. Dahil sa kadahilanan na tumulong po ako sa pamilya ko. Kasi po si Papa noon may sakit. Okay. Si Mama walang trabaho. Pandemic po yun. Anong pandemic? Tapos ang mga kapatid ko po, nag-aaral pa. Walang-wala po talaga kami pagkukunan ng pera. Wala kaming malapitan. Halos, minsan hindi na po kami kumain. Mga kapatid ko po nagtsatsaga na papasok ng walang laman yung sikmura. Minsan pa nga po naranasan ng mga kapatid ko yung kakain na lang sila yung sira. Tapos, yung mga anak ko po, syempre, naaawa po ako. Hingi sila ng alagang ganyan, wala akong maibigay. So, ang ginawa ko po, sinacrifice ko yung sarili ko. Na kahit labag sa akin, kahit kutsayin ako ng ibang tao, inuna ko po yung pamilya ko na pumasok ako doon. May time pa nga po na pag unang pasok ko po sa bar, hindi ko pa alam yung kalakaran po doon. May isang guest po ako, ang sabi po, table lang. Ngayon po, pagka-akit po namin ng VIP, di ko po alam na hihipoy-hipoy na po pala ako. Yun na po pala yung hawak-hawakan ka sa part na
hindi dapat hawakan. Kasi ang usapan, table lang po eh. Tapos, yun po, sabi niya bakit daw po ako maarte, bakit daw po ako nag-iinarte, eh yun ang pinasok kong trabaho, kailangan alam ko na daw po yung ganun. Siyempre po masakit pa sa akin, una pa lang po eh. Hindi pa, kumbaga sa ano, hindi pa po ako sanay. Tapos yun, sabi niya nga, pera lang daw po yung katapat ko. Pero hindi po nila alam, hindi naman po ano sa loob ko yun. Kumbaga masakit pa rin po para sa akin. Hindi porke pumasok po ako ng bar, is okay na po sa akin yung ginagawa. Tapos yun po, hanggang ilang years din po inabot ng trabaho ko. 4 years din po ako nakapagtrabaho doon. So yun mga kababayan, ma-interrupt ko lang si ate. Mga kababayan, ako'y magpapasintabi po sa mga nakakapanood. No? Mga kababayan, hindi ko rin inaasahan na maging ganito yung kwento ng buhay ni ate. Maging ako man ay nagulat po. Pero gaya ng aking sinabi mga kababayan, hindi po namin ito inilalabas ng mga ganitong kwento para ipagyabang or anuman. Ang purpose lang po namin is para kapulutan ng aral, para hindi po pamarisan na ibang mga kabataan. No? So ate, tuloy po tayo. Kasi nahihiwagaan din ako na syempre sa dami kasing sinsya ka na gaya ng sinabi ko, interrupt kita dun sa kwento mo kasi sa dinami-rami ng pwedeng mapasukan lalo na't bata ka pa, bakit sa ganung trabaho ka napadpad? Hindi ka ba pinigil ng mga magulang mo or wala ka bang mga pinsan na nagtatrabaho sa ibang lugar para doon ka mahikayat? Bakit sa edad mong napakabata pa? Bakit doon? Sila mama po, sinabihan naman po ako, tsaka si papa. Sabi, bakit ganyan na wala na bang ibang paraan? Ang sagot ko po, kung papasok ako sa ordinaryong trabaho, hindi sasapat sa atin. Ito yung trabaho na alam kong mas malaki yung kita. Ito yung alam kong trabaho na malaki yung kikitain ko at alam ko dito ko kayo mabubuhay. Alam ko po, maruming pamamaraan. Hindi po siya malinis na pamamaraan. Pero sabi ko, no choice na po talaga. Bakit mo sasabing no choice nung time na yun? Ano ba yung mga problema niyo nung time na yun? Siyempre. Madami po eh. Si papa po may sakit. Kailangan po niya ng gamot. Tapos si mama wala pong trabaho. Yung kapatid ko po nag-aaral. Mga anak ko po halos mag-iyakan na. Halos wala na po akong may bigay sa kanila. Anong time na yon may anak ka na? Ilan na ang anak mo nung time na yon? 3 na po. 3 na? Apo. Okay. So, matanong ko lang. Kasi, magkano naman ang kinikita nyo, halimbawa, sa isang gabi? Hindi po pare-parehas. May araw po na wala kang kita. May araw din po na may kita ka. Ang binibigay lang po talaga sa amin ng araw-araw is 150 a day. Nasa inyo na po kung paano ka kikita ng malaki. So, sabi mo, no choice ka eh. Kaya pinasok mo yon dahil doon Malaking yung alam mong paraan na mabubuhay mo yung pamilya mo. Eh kung 150 lang kinikita mo, so anong paraan na ginagawa mo para makapag-uwi ka ng pera? Kasi sabi mo, kailangan mo ng pera pambuhay ng pamilya mo. Nagpapalabas po ako nun sa guest. Oh. Tapos po nagpapa-table po ako. Tapos minsan naman po, mayroon pong magpapahagis ng pera. Yun po, kahit nasasaktan na po ako. Paano yung magpapahagis? Magpapapalit po sila ng pera, tapos ihahagis po nila sa stage. Habang nagsasayaw po kami, maghahagis po sila ng pera sa stage. Oh, and then? Tapos pupulutin po namin yun. Minsan po, may time na masasaktan ka na, magkakapasa ka na po sa ano, pero okay lang po. Bakit nagpapasa pupulot? Paano? Opo, kasi po tulakan na po yun eh. Mag-aagawan kayo doon Opo. sa ihagis? Opo. Okay. Yun na po, magagawan kami. Siyempre, minsan po, malaki na yung iuwi kong pera, masaya na po yung pamilya ko nun. Magkano yung naiuwi mo minsan? Minsan po, nakakapuguwi ako sa isang gabi, 4,000. Minsan naman po, merong time na maliit lang po yung maiuwi ko, 1,500 ganyan. Pinakamalaking naiuwi mo
10,000 po. 10,000. Isang gabi lang yan. Opo. Gaano kadalas yung ganoon kalaki? Madalang lang po. Kasi pandemic po yun nun eh. Madalang lang po. So, regular na naiuwi? Naiuwi ko po, 3,000 plus. 3,000. Opo. Tapos yun po, pagka ano po, nabuntis po ako, na-stop po ako sa pagtatrabaho po. Si Papa naman po ang kumayod. Nagtrabaho po siya ng vendor po, fishball. Tapos nagkasakit po siya ulit. Hindi na naman po niya na yung nagampanan. Hanggang sa naghirap na po kami na naghirap ng gusto. Tapos yan na po yung time na halos di na namin alam saan kami kukuha ng pangkain. Si Mama, manghihina lang po kung saan-saan. Yung mga anak ko, makikita ko na lang po, nakikihingi sa kapitbahay ng tutong na kanin. Tapos, meron pong araw na, Ma, pengin 5 piso, Ma, pengin ganito, Ma, gusto kong bumili ng ganito. Tapos, kakapa po ako, wala akong maibigay. Tapos, masisigawan ko na lang sila na, alis kayo dito. Ganyan, para pong maawa ka sa mga anak mo, tapos manghihiram ka sa kapitbahay. Wala ka rin pong mahiraman. Yung pong, ang bigat po, masakit sa loob na makikita mo yung mga anak mo na nandyan lang nakatunganga, manghihingi sa'yo, wala kang maibigay, gusto na nilang kumain, hindi mo sila mapakain. Minsan, hindi kakain yung mga anak mo. Minsan naman po, makakakita sila ng kalaro nila, may kinakain, tapos sila wala. Tapos sasabihin po sa akin ng anak ko, Mama, bakit hindi pa tayo kumakain? Ma, hindi pa tayo magsasaing? Nagugutom na kami. Masakit po sa akin yun. Tapos, makikita ko po, si Mama, hindi rin niya alam kung saan siya kukuha ng pera. Tapos si Papa, wala rin pong magawa. Kasi po, may sakit si Papa. Maano po, baga, naano ka na lang kung saan ka lalapit, hihingi ng tulong. Yung trabaho naman po ng asawa ko, hindi sapat sa amin yung kinikita niya. Wala ba kayong mga kamag-anak na yung time na yun mahiraman man lang kahit? Wala po kasi hirap din po eh. Hirap din po. Kahit ngayon po, hirap. Magmula nung namatay si Papa, nahirapan din po kami noong August. Tutuusin po niyan, meron pa kaming balance sa ano po ni Papa, yung kabaong. Hindi pa po namin nababayaran hanggang ngayon. Opo, hindi pa po yung bayad. Kasi kahirapan po ng buhay namin. Hanggang ngayon po, wala pa rin. Wala pa rin po kami asenso sa buhay. Si Mama, nag-try po siya ulit magtinda. Pero pabagsak din po kasi nagkasunod-sunod po yung mga kapatid kong magkasakit. Tapos yung kapatid ko po, mag-graduate din po ng grade 12. Hindi niya alam kung saan siya kukuha ng pangtustos niya sa mga kapatid ko. Hindi sumasapat yung kita. Nagtitinda po siya, 300 lang yung kinikita niya. Minsan wala pa po. Yung sa asawa ko naman po, Sabaduhan, nauuna na po yung, nauutang na namin. Kaya pagdating ng sahod, wala na pong natitira sa amin. Ngayon nga po, hindi pa po ako nakakapagpa-check up sa dinada. 7 months? 6 po. 6 months, hindi ka pa nagpapa-check Opo, up? wala pa po akong Kahit check up. isang beses? Opo, wala pa po. 6. So 3 months na lang. Opo. Manganganak ka na. Dapat may pa-check up yan. Wala po. Kapos po kasi kami sa pera. Tapos 24 pa lang, no? Tapos panlima yan. Hindi pa, pwede na bang ipalaygit yan? Kasi bata pa, tingin ko hindi pa no? Wala sa edad. Hindi, ang pagkaalam ko, no? Kasi hindi, naisip ko lang. Para kasi, alam mo, sa totoo lang, family planning ang kailangan. Isa rin yun. Para umalwal yung buhay. Kasi pag sunod-sunod talaga, Mahirap po. mahirap. Lalong-lalo na gaya ng sinabi mo, nakikita mo yung mga anak mo. Walang magulang na kayang tiisin Opo. ang mga anak. Naintindihan kita kasi magulang din ako. Opo. At narinig ko na sa'yo mismo, lahat gagawin mo para sa Pamilya anak mo. Para hindi na maging kawawa yung mga bata, dapat control tayo. Opo. Stop na yung 5. No? Opo. Kung pupwede na sa doktor, sa edad mo, sana. Opinion ko lang yun, Opo. ha? Ano? Kasi kawawa talaga yung mga anak mo, kagaya niyan. 3 months na lang, wala pang check-up.
So much better na kunti lang yung anak para maasuportahan, Opo. maalagaan, no? At saka isa pa, may papayo ko sa'yo, kailangan lagi kang tumawag kay God. Oh, minsan nga po, minsan nakakalimutan ko na po siya. May time pa nga po na nung namatay si Papa, tapos nagkasunod-sunod po yung problema namin. Tapos nagkasakit yung anak ko. Kinwestiyon ko po siya. Ang sabi ko sa kanya, bakit ganyan ka? Akala ko totoo ka. Kung totoo kang nandyan ka, nakikiramdam ka sa amin, at nakikita mo kami, sana hindi mo kami pinabayaan. Tapos lumapit po sa akin si Mama. Ang sabi sa akin ni Mama, nakikiramdam yan. Nakikinig yan sa atin, nakikita tayo niyan. Pero wag mo siyang question yan, sabi niya. May panahon din, hindi lang ngayon, sabi niya. Darating din yung panahon para sa atin. Tama yung nanay mo. No? Doon ako naiyak mga kababayan. Yung darating yung point na tatanungin mo si Opo. God. Which is, hindi dapat kini-question si God. Dahil kahit minsan, hindi nagkamali si God. No? Hindi talaga pwedeng questionin si God. No? Opo. Kaya magpakatatag ka pa at gawin mong inspirasyon yung kahirapan ng buhay nyo. Gawin mong inspirasyon yung mga anak mo. Opo. No? Hirap mga kababayan, hindi ko inaasahan ganito. Napakahirap. Hindi ko alam kung anong pwede kong ipayo kasi ngayon lang ako nagkaroon ng kausap na ganito ang problema. Kasi minsan, may kasabihan kasi na dapat talaga makinig tayo sa magulang. Huwag idaan sa katigasan ng ulo. Pero doon din nagsimula sa kahirapan ng buhay, katigasan nga ng ulo, nung nagkaroon ng anak, doon na niya napasok yung hindi maganda. Hindi ko alam mga kababayan kasi kung tutuusin, nasa iyo talaga ang pagkakamali kasi hindi ka nakinig sa nanay mo, mga magulang mo, naging barkada ka, pero sa kalagitnaan, parang hindi rin kita masisi kung bakit mo napasok dahil para sa anak mo. Pero from the start, sa'yo pa rin ang may mali. No? Dito lang ako na mga kababayan nung sasabihin niyang magki-question siya kay God. No? Saan ba si nanay? Pwede ba kausapin din si nanay? Kasi alam niyo, mga kababayan, magsisimula rin talaga sa magulang eh. Sa magulang kailangan magsimula. Laging gagabayan ng mga anak. Pero paano nga naman? Ilang kapatid mo lalaki? May kapatid ka na? Meron po. 4 po silang lalaki. Ikaw ay ilang babae? 2 po. 2. Bali, kapatid ko po sila, yung 5 po. Kapatid ko po sa pangalawa kong papa. Kausapin natin si nanay. Nay, pwede lapit ka dito, nay? Sige, tabi tayo, nay. Dito ka. Ayan, para ano. Dito na lang ako. Dito na lang ako para... Sige, maglapit lang kayo, nay, para isa lang ang mic. Nay, nagulat ako sa kwento ng buhay ng anak niyo po. Bakit naging ganun ang nangyari sa anak mo? Bakit naging ganun ang trabaho niya? Dala po ng barkada. Tapos nahawa na po siya sa amin kasi naghihirap kami. Tapos may sakit pa po yung papa niya. Ano? Naawa? Nahawa? Nahawa po. Naawa siya. Opo. Okay. Dahil may sakit po yung papa niya noon, kailangan ma-operahan sa bato. Siya na po yung tumulong sa amin dahil nagtatrabaho, nag-aaral pa po yung mga kapatid niya. At ako po walang anak buhay. Kaya pinasok po niya yung ganun trabaho kahit binawalan ko naman po pero gustong-gusto po niyang tumulong sa amin. Para daw po makatulong sa papa niya kahit sa mga gamot lang, kahit sa mga pagkain lang sa bahay, pangbaon ng mga kapatid niya. Kahit masakit po sa loob niya, ginawa niya. Tapos kasi po may mga anak din siyang maliliit na kailangan niyang suportahan. Anong pakiramdam ni nanay pag nakikita mo? Siyempre, alam ng mga kapitbahay, alam ng mga tao. Masakit po na sa ganung sitwasyon, nakapasok yung anak ko sa ganung trabaho. Mahirap po. Minsan hindi ko kaya tanggapin na magtatrabaho yung anak ko sa ganyan. Wala lang po akong magagawa dahil wala pa akong trabaho. Kasi
may mga maliit po kasi ako na inaalagaan yung mga anak niya. Gusto ko man po siyang tulungan. Gusto kong patigilin sa trabaho. Wala lang po akong magawa. Pero napakasakit po. Pag minsan may nasasabi yung ibang tao sa anak ko, masakit po sa akin. Anong ginagawa mo na pag may narinig ka? Kasi syempre sa buhay ngayon, ang daming marites. Anong Opo. ginagawa mo pag narinig mo Wala po. Hindi ko na lang po sila pinapansin para hindi po magkaroon ng kaaway. Minsan pupunta na lang po ako sa isang sulok, iiyak ko na lang. Minsan magdarasal po ako na sana po tulungan kami ng Panginoon. Iniisip ko na lang po lagi na pagsubok lang po sa amin na kaya po namin na para maging matatag kami. Okay. Base dun sa sinabi mo na pagsubok lang, no? Kasi kayo ang gagawa ng trabaho eh. Ilang taon ka na eh? 44 po. Bata ka pa na eh. Tapos yung anak mo bata pa. Opo. Marami pang pwedeng ibang paraan dahil malakas pa kayo. Sorry ha, Opo. naintindihan ko gaya ng sinabi ko, pero ilang taon na nangyayari yung ganun. Until now, mahirap pa rin. Opo. Bakit hindi ninyo ibahin yung sistema? Kasi may kasabihan tayo na pag ang pera hindi pinaghirapan talaga, Madaling mawala. walang patutunguhan. Opo. Sorry na, pasensya na kayo Opo. kung mali ako, ipagpaumanhin nyo po. Yaman din lang po na nilapitan nyo at nagkausap tayo. Pasensya na talaga. Opo. No? Yung kasabihan na pag ang pera hindi talaga pinagpaguran, madaling mawala. Opo. No? Kumbaga, yung kasabihan sa amin sa Pangasinan, ang perang hindi pinagpaguran, hindi lalatak. Itinagalog ko lang, hindi ko alam sa Tagalog. Walang lalatak. So, ibig sabihin, parang kayamanan na hindi pinaghirapan, hindi namamana. So, mabilis mawala. Opo. So, what if na, bata pa kayo, malakas pa siya, tulong-tulong kayo, maghanap ng iba na trabaho, no? Kasi kawawa, Opo. no? So, yun lang may papayo ko sa inyo, Nay. Naintindihan ko yung hirap Opo. ng buhay, pahirap ang buhay. Pero kung ganun din naman ng ganun, parang yung katawan is napupunta sa hindi maganda. Yung espiritu natin, napupunta sa hindi magandang lugar. So, sana, yung sinabi ko, hilingin nyo kay God yung magandang basbas. Opo. Tapos yun, maghanap ng trabaho. Total, may asawa ka, may mga anak ka na. Di ba? So, after mong manganak, saan mo balak magtrabaho ulit? Maghahanap. Maghahanap pa lang po ako ng trabaho. Saan? Kung papayagan po ako, kung bumalik doon. Babalik ka saan sa Walking Street po. Pero Walking Street, tapos pero ganun kung- pa rin. Pero kung hindi na po siya papayag, siyempre, nasa kanya rin po yung nasasaktan din po yun eh. Oh, sabi mo, 3 na yung anak nyo. So, ibig sabihin, nung unang anak, pangalawang anak, doon ka nagtatrabaho, ngayon ka lang Hindi po, na-stop. doon sa pangatlo po. Doon Sa ako pangatlo, Opo. nagtatrabaho ka Opo. doon. Okay lang sa kanya yon? Masakit po sa kanya. Sinasabi niya pong okay kasi naiintindihan niya po yung sitwasyon. Pero masakit po para sa kanya yun. Bilang lalaki po, syempre, mano po niya na yung asawa niya may kasamang iba. Masakit po para sa kanya. Minsan kinikim-kim na lang po niya. Di ba? Kaya naiintindihan ko po. Kaya, pero kung ano po, maghahanap po ako ng iba. Pero kung may opportunity po na makapagtinda po kami ulit, mas gustuin ko po magtinda kami ulit ni Mama, mag-business. Sana magbago yung sistema talaga. Opo. Hilingin ninyo kay God, laging si God ang dapat sa lahat ng mission natin. Unahin natin si God, no? Una si God, pangalawa sarili natin. And then, doon tayo magsimula ng mga bagay-bagay sa trabaho natin. Kasi pag hindi mo inuna, hindi mo nilagay sa unahan si God, talagang magkakamali ka ng papasukan. Pero kung inuna natin si God, I'm sure, i-guide niya tayo sa tamang direksyon. Opo. Okay? Opo. Salamat, Nay, at nakilala mo si Daddy Frankie.
salamat din po ako na nakilala ko kayo sa araw na ito. Sana po yan maging magandang halimbawa sa mga makakapanood ng kwento ng buhay mo. Dahil gaya ng sinabi ko, pagka ang bata hindi sumunod sa magulang, malamang sa malamang magiging pariwara, no? So, sa ngayon, syempre, marami ka na naging experience. Pwede bang bigyan mo kami ng payo? Yung kapupulutan ng aral para hindi pa marisan ng mga kapanood sa video. Dahil marami rin tayo mga manunood na mga bata pa. Dahil sa katigasan ng ulo mo. Okay lang? Opo. Sige. Sana po matuto tayong makinig sa magulang natin. Kasi hindi naman po para sa kanila yung sinasabi nila, kundi para sa atin din po. Malalaman lang natin pag nagsisisi po tayo, pag nasa huli na at pag nangyari na talaga sa'yo yung ayaw nilang mangyari sa'yo. Si nanay naman, Nay, sorry Nay ha, Opo. hindi ba't napabayaan mo rin yung anak mo hindi ka ba nagkulang? Bakit napunta siya sa ganoon? Lahat po naman na ginawa ko. Minsan nga po, pagpunta siya sa mga barkada niya, sinusundan ko. Para umuwi lang po siya. Alos lumod po ako sa harapan Sa niya. bagay, Opo. opo. Nakwento na ng Opo. anak mo. Anong nararamdaman mo pag halos lumuhod ka na? Ano mga Masakit po, pero para gusto ko lang pong umuwi yung anak ko. Oo. Ginawa mo lahat. Gagawin ko po lahat. Kasi po ayaw ko magkawatak-watak yung mga anak ko. Oo. Ayaw ko pong mapunta sa masasamang bisyo. Dahil iba po yung mga kabataan ngayon eh. Opo. Madali pong maudyokan. Kaya lahat po ginagawa ko sa kanila. Para po, yun, kahit po lumuhod po ako sa harapan nila, para sumunod lang sila sa Gawin mo akin. lang, Gagawin ko po lahat. Gagawin mo lahat. Opo. Napakamahal na mahal ka ng nanay mo. Opo, sobra po. Kaya nga po takot ako na gawin sa akin ng mga anak ko yung ginawa ko sa magulang ko. Kaya gawin mo yung best mo. Pero sana sa maayos na paraan. Opo. Tandaan mo anak, nagtanim ka ng kabutihan. Kabutihan din ang aanihin mo. Kaya kung nagtatanim ka ng hindi maganda at kasamaan, kung ano ang iyong tinanim, yun din ang iyong aanihin. Tandaan mo yan. Kaya bago mahuli ang lahat, dahil bata ka pa, tumingala ka at makipag-usap kay God, mag-sorry ka at magbago ka. Okay? Opo. Hindi ako mapaniwala sa kwentong nakuha ko ngayon mga kababayan. Pero sige, dahil sabi mo, mahirap ang buhay, may bibigay ako sa inyo. No? Sana makatulong. Kasi hindi pa siya naka-check up mga kababayan, yung anak niya, yung pinagbubuntis niya, hindi pa raw napa-check up. Hindi pa po. Kamay mo anak, ha? Gusto ko magbago ka, ha? Thank you. 1, 2, 3, 4, 5,000. Thank you po. Maraming salamat. Malaking tulong na po ito. Sana makatulong. Nay, Opo. no, Malaking sabi mo, tulong po to. mag-isa lang kayo dito, Opo. magkasama kayo sa Opo. bahay. Magtulungan kayo. Opo. Ako nga po gusto, na-stop lang po akong magtinda kasi nagkasakit nga po yung anak ko, nagkasunod-sunod po. Una, yung pangalawang bunso, tapos yung bunso ko po, nagtaiso ka din, lumalaki yung tiyan. Tapos po ngayon yung pangatlo, isang babae ka na confine na hospital po. Dati po ako nagtitinda dyan sa taas. Ano tinitinda mo, Nay? Ano po, tusok-tusok, fishball. So ngayon wala na. Wala po kasi naubos po yung puunan ko. Yun po yung pinangaano ko sa mga nag-aaral ko. Yung Para sana po, pinagkukuhaan. Opo, pambaon nila. Gaya po, mag-graduate po yung dalawa kong anak. Grade 12 tsaka grade 10. Kailangan po mga bayaran. Nag-iisip po ako kung saan ako kukuha ang pampunan para may pangtustos ako sa mga anak ko. Fishball. Magkano puhunan ng fishball na? May 2,000 po. 2,000. Opo. Pagka may puhunan ka, may araw-araw kang income. Opo. Anong ginagamit? Yung Dyan. pong nakaano sa taas. Yung kulay may brown mga tolda po. na kulay May green. pwesto kayo sa Opo. gilid ng kalsada. Opo. Ganyan po yung Bigyan ko ginagawa. na lang si nanay mga kababayan, no? Dagdagan natin. Nay, another 3,000 para mapagsimula ka. Maraming salamat. Ha? Salamat po. Maraming salamat po. Malaking tulong na po ito sa amin. Makakapagsimula na naman po. Hulog po kayo na. Tapos di man po namin expect. Sige lang. Laban lang. Basta, lagi kong sinasabi, sigad lamang po. Lahat ng tao may problema. Opo. Magkakaiba nga lang. Pero tayo pa rin ang gagawa. Tayo pa rin ang lulutas. Kaya po nung na-hospital yung anak ko, sabi ko, nak, pagsubok to, kaya natin. Mm. Kakayanin natin basta sama-sama tayo. Kahit
Kahit anong hirap, basta sama-sama po kami ng mga anak ko. Lumalakas po ako. Tama. Opo. Kasi po mga anak ko yung lakas ko. Sila po yung nagbibigay ng lakas sa akin. Mga anak ko, mga apo ko. Kaya po kahit na wala yung papa nila, kakayanin ko po. Gusto ko pong matapos yung mga anak ko. Kahit ano po gagawin ko, mapatapos ko lang sila. Kaya ikaw, anak, makipagtulungan ka na sa mama mo. Baguhin mo na yung buhay mo. Ano sasabihin mo kay mama? Ma, sorry. Sana, mapatawad mo na ako. Kaya tanggawa ko. Kaya kaluguran da kaya dakalakuan. Hindi din ako man naging tiisan na. Lahat po gagawin ko sa kanila, hindi ko sila kayang tiisin kahit anong gawin nila. Araw-araw po ko silang pinapatawad. Dahil po ang Diyos marunong magpatawad. Tao pa kaya mga tao, hindi makakapagpatawad. Lalo po ang mga anak ko sila. Tama ka na ita. Opo. Ramdam mo kung gaano ka Opo. kamahal ng nanay mo. Mahal na mahal ko po yung mga anak ko. Sila po yung buhay ko eh. Kahit mahirap mawala ng magulang. Opo. Tandaan mo yan. Kaya habang nandyan ang magulang mo, pakamamahalin mo yan. Ha? Ako po kasi naranasan ko hindi lumaki sa nanay ko eh. Oo. Iniwan po kasi kami ng nanay ko, maliit pa ako. Nagpalaki po sa akin yung tatay ko. Kaya ayaw ko pong maranasan nila na walang kumalingang magulang sa kanila. Kaya gagawin ko po lahat para sa kanila. Hanggang pagtanda ko, hanggang sa kamatayan po. Hindi ko po iiwan mga anak ko. Malakas ang puwersa ninyo pag nagkakaisa kayo Opo. at nandiyan kay God. No? Okay? So, ayan mga kababayan, mga kabarangay, masyado ng emosyonal yung usapan namin. At sana po, maging maayos yung buhay nila. Sana, eto na yung simula. Mula nung nakausap nila si Daddy Frankie. At sana po ay makabalik pa si Daddy Frankie para makumusta ko kayo muli. Opo. At makita ko sana nay, kahit maliit na pera, Opo. ay nakatulong mapagsimula kang negosyo. Opo. Basbasan nawa ng Panginoon mga gagawin ninyo Opo. magmula sa araw na to. No? Salamat So, po. thank you so much. Aba, thank you God rin bless po. po. Thank you Mga po. kababayan, mga kabarangay, maraming salamat po. Isang makabagbag kwento ng buhay ang natagpuan natin sa araw na ito. Maraming salamat, Daddy Frankie po. Anak ng Pangasinan, from Pangasinan. Opo. Ano yung salita nyo rito? Kapampangan po. Kapampangan. Opo. Okay. Sige po. Kapampangan. Shout out natin yung mga kababayan natin ng Kapampangan. Hello po Hello sa po. mga taga Pampanga. Sige. Bye-bye po. Thank you po. Thank you.